Hello mga abe, welcome to my vlog. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. At ito po, personal vlog ngayon, no? So, bakit ba ako nag-personal vlog ngayon? Wala lang, gusto ko lang kayong makakwentuhan sa lahat ng nanaisim pang panoorin ito. Maraming salamat po. Pero, dapat last week ko po ito gagawin. Pero ang nangyari, dahil nag-busy tayo sa mga events at sa personal na buhay, ngayon ko lang na videos, no? Hindi na nga fancy yung gagawin ko. Basta talking head na lang at parang raw vlog na lang. Parang nakikipagkwentuhan lang sa inyo sa aking couch. Nataayos ko na rin yung aking opisina. Sandali, pakita ko sa inyo ha. No, medyo minimalistic na yung dating. Ayan, makalat pa rin. No, pero maluwang na. No, ito pa yung bago kong parang gano'n na purple. So, doon ko ilalagay yung ibang gamit. Okay? So, kwentuhan tayo. Balik tayo dito sa couch natin. So, bakit nga ba? Kasi nung May 31, 2026, no? Sineselebrate natin yung ating 10 years anniversary ng Kuya JDL channel. So dati hindi pa siya Kuya JDL channel, ang pangalan niya is JDL Images. So dahil nagpo-photography ako noon, no? Professionally, hobbies, no? Street photography, mahilig din akong mag-ipon ng gamit, no? At lalo na siguro kaya hindi ako yumayaman or kung yumaman man ako, ang mga bibiling ko, hindi mga sasakyan, hindi mga bahay, kundi iba't ibang klaseng camera kasi addict ako sa camera. Pero ngayon hindi na, no? Marunong na rin ako magtipid. So, ang unang-unang camera ko sa buong buhay ko na digital, Canon, no? Canon user ako talaga originally. Dahil dito sa camera na to. Yan, pakita ko sa inyo. Huwag magbukas. Dali. Baka mali yung baterya. Double A pa yung baterya eh, oh. Tingnan natin kung gagana pa. So, 2005 ko to binili, mga abe. No? Ayan. Ayan, gumagana pa. Ayan, no? At natutuwa ako, mga abe, sa mga kabataan ngayon, na-appreciate yung Digicam. Ito ay PowerShot A410, 3.2 megapixel, mga abe. So, dito nagsimula ang lahat ng aking pagiging creative journey. No? Ang aking pagiging creative. Nagsushoot ako, personal, at nung napasok nga ako sa newspaper, sa magazine pa that time, nagpipresenta ako na kumuha ng mga event. Gamit lang ito. Kasi may built-in flash na to. Tingnan nyo, ha? Dali, ha? Oh, ayaw. Nasa video tayo. Ayan. So, ito tayo. Picture. Ayan. Ba, ayaw, ha? Ayun! Ayun, oh. Ayan, oh. Tingnan yung picture niya. Ay, wala. Display. Ayan. Hindi ko na alam kung paano makita yung yung picture. Paano mag-review. Anyway, pero nag-picture siya kasi meron siyang memory card eh. May memory card siya. Share ko na lang mamaya pag nag-edit ako. Tapos, gusto ko to kasi may kauna-unahan tong video, no? May video to, mga abe. Kaya lang, wala siyang mic. So, ito, bibidyo ko yung sarili ko. Hindi nagbibideo ba? Nagpa-play. Yan. Ito, nagbibideo ako ngayon. Pero wala siyang sound. So, ang kinagamit kong sound, yung sound ko sa original video. Ayan, ganyan siya. So, dito ko natutunan ng pag-intindi ng pagtimpla ng shutter speed, ng white balance, ng aperture, at noong tinatawag na iba't ibang rule of thirds composition, panning, no? Lahat, no? Kaya, eto, mga abe, hindi ko to iniiwan, hindi ko to inisip na ipamigay, at hindi ko naisip na i-donate o hindi ko naisip na ibenta. Dahil, dito nagsimula kung ano ang meron ako ngayong ginagawa. So, no, dito yon. Matagal ko na siyang kasama and thankfully, buo pa rin siya. At ngayon, nauuso na naman nga ang iba't ibang klaseng no? Medyo sira na nga lang, no? Dahil may cover yan, dati, na parang plastic, silicone, no? Kaso, ayan. Ang yata yun, pang HDMI, yung kauna-una pang HDMI. At may viewfinder siya, mga abe. Okay? Bihira na mga camera na may viewfinder ngayon. Ito may viewfinder pa to. No? Alam nyo ba kung bakit mahalaga ang viewfinder? Kasi pagka nasa arawan ka, no, at gusto mo mag-take ng shot, mahirap lang yung tumingin ka ng ganyan eh. Hindi mo makita. Masyadong maliwanag. Unlike pag may viewfinder ka, okay? So, nakikita mo, may fungi pa nga eh.
Sa tagal na. So, nagpabili lang ako ng mga sinaunang memory card kay Mrs. JDL, kaya nagagamit ko pa. So, dito yon. Pangalawa naman, nung 2016, nag-decide nga ako na mag-YouTube dahil nagiging demanding na yung mga 1080p na videos. At kung meron kang photos, dapat may videos ka na rin, no? Nauuso na kasi ang mga Instagram noon, yung mga, hindi pa uso Reels yata noong 2016. Pero, uso na ang GoPro noon. Okay, mga abe? So, wala pa akong GoPro noon. Kasi hindi ako mahilig sumunod sa uso masyado. So, kung ang nauso ng GoPro, naghahanap ako ng ibang alternative na parang kalaban ng GoPro. Yung kung sino hindi majority, kung sino yung minority. No? Ganun ang ko sa buhay. So, nakita ko tong Olympus TG Tracker. No? Ng Olympus. Right? So, fan ako ng Olympus kasi nagkaroon ako ng Micro Four Thirds. So, bago natin pag-usapan to pala, nung nagkaroon ako ng pera, bumili ko ng D60 na Nikon, DSLR. At pagkatapos ng D60, pagdating ko dito sa Canada, nagkaroon ako tinrade ko yung D60 ko, at nagkaroon ako ng D600, full frame, no? Pero nung nagta-travel na kami ni Miss JDL, masyado na mabigat ang full frame sa gamit at masyadong intimidating pag nagpi-picture ka sa mga airport, sa mga kung saan-saan. No, nagkaroon ako ng Micro Four Thirds, no? Yung Olympus at nagustuhan ko naman 'yon. Hanggang sa ngayon nga, ang ginagamit ko talaga when I'm doing professional photos and some works na mga malalaki. So, ang ginagamit ko yung aking Fujifilm cameras. Okay? So, hindi na natin masyadong pag-uusapan yon. Pag-usapan natin yung mga simula ng journey natin. Okay? Kasi masyadong maghahalo-halo. Kung may mga tanong kayo mamaya, tanungin nyo na lang dyan sa aking comment section. So, eto. No? Etong aking Olympus TG Tracker. At mahilig na rin kami mag-bike ni Miss JDL to. Pero ito para siyang camcorder, no? Ito yung katawan niya. So, dito mo siya tinitingnan. No? Ayan, merong screen dyan. So, pag nag-shoot ka, yan, ganyan yan. Para siyang digicam. Tapos may handle siya eh. Kaso nasira na yung handle ko na hindi ko na alam kung saan ko na ilagay. So, nawala siya. Naka-mount siya na parang GoPro ditong ganyan. Ang problema lang mga abe, kapag nagbabike ako, sa bigat niya, medyo solid siya eh. No? Gumuguho siyang gano'n, no? Pag matagal. So, yumuyuko siya. No? So, hindi siya matagal siya. No? Nawawala siya sa angulo. Tapos, ngayon, kung gusto kong kunin yung sarili ko, ang pangit eh. Kasi nakaganyan, no? May nakauwag ditong ganon. Di ba? Pero, kung gusto mong makita, ang maganda lang dito, kung gusto mong makita yung sarili mo, kapag ka nagbibideo ka, eto. Yan, dyan. No? Yan. Tapos, isa to sa mga camera na mayroong location tracker. No? Para may GPS siya sa loob. Ang mainam lang dito, mga abe, no? Kaya ako siya gustong gamitin, meron siyang ilaw eh. No? Pagka nag-video ka, may ilaw siya. No? Nakita niyo tong taas na to, may ilaw. Ayan, eto yan, binibidyo ko yung sarili ko. Ayan. Makikita niyo yung mga clip mamaya. Binibidyo ko ng bahagya. Pero, ang isa sa mga gusto ko nga dito, may ilaw. No? Patayin muna natin. Ayun, may ilaw na siya. Ayan. So, very sharp. Diba? Pagka madilim, patayin natin yung mga ilaw, ha? Para makita nyo yung aking Ayan. Ito na ngayon na itsura ko yan. Pagka TG Tracker ang gamit ko. Ayan, may ilaw siya. At nakikita nyo nga doon sa may salamin na yun, parang salamin, yung sarili nyo. So, salita lang kayo na salita. Pwede nyo ikabing ganyan, no? Kaya lang, parang, hindi siya masyadong sumikat, mga abe. No? Patayin na natin. Buksan natin uli yung ilaw. Hindi siya masyadong sumikat. Buksan ko yung ilaw. Okay. Kaya, noong nagkaroon na uli ako ng konting pera, binili namin ni Mrs. JDL etong GoPro Hero 5. No? So, tapos nag-avail ako ng nag-avail ako ng apps until now. Kasi ang maganda naman sa GoPro, mga abi, nung time na yon, kapag nag-post ka ng video, nagkuha ka ng videos, no? Tawag dito, pwede mong i-screen capture. So, may video ka na, may picture ka pa. Hindi man ganun kaganda yung resolution ng time na yun. So, pwede pa rin. Kasi ito, pagka wala siyang apps, masyado hindi maganda yung apps niya.
Kaya, pero gusto ko siya, no? Kasi solid siya eh. No? Pero, ang problema rin, sobrang wide, distorted, no? Yung kuha, lalo na pag malapitan. Pero solid to kasi may ilaw na siyang kasama, no? Para hindi mo na ibang accessories. Nung iba ngayon, makailangan pa ng accessories. Ito, built-in na yung ilaw, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. 'Di ba? So, yun lang. Yun lang sa mga ginagamit ko ngayon. Etong dalawa na to, ang isa sa mga pioneer na gamit ko in terms of being content creator. Kaya hindi ko siya basta-basta binabaliwala o no, inaano na, no? Kumbaga binebenta, okay, tinatapon, no? Tapos ang kauna-unahan kong mic, mga abe, na niregalo sa akin ni Miss JTL noong 2020 na birthday ko, no? Ito 6 years ago na itong Rode mic. Luxury to mga abe, you know? Kaya ito, sobrang thankful ko, talagang sobrang na-excite ako nung binigay sa akin ni Miss JTL tong wireless mic na to. Sa Antanlaw, ginagamit ko pa rin siya kapag meron akong may gagawin ako na usually yung may interviewin ako, mabilisan. Kasi pag dalawa minsan nawawala sa align, no? Yung wireless Go 2, tapos yung DJI Mic 2 naman, masyado siyang maliit, no? Kaya ayokong gamitin pang indoor lang kasi baka mawala ako, lalo na yung magnetic. Tapos yung mga mic naman na kinakabit, yung mga shotgun mic, hindi ako komportable gamitin kasi medyo parang siya sometimes pag agaw atensyon, medyo mehiya pa rin ako publicly. Tapos, kaya yung mga mirrorless, hindi ko rin ginagamit, no? Na pang vlog, na hawak kong ganyan vlog. Kasi, unang-una, pag nabagsak ko, medyo mahal ang gas. Wala na. Mahal kasi, no? Pangalawa, takaw mata, baka mamaya hindi ko alam yung pinupuntahan ko. Ano pala, tawag dito, maabangan ako. So, manakawan pa ako. So, precaution yon. Kaya kapag alam ko yung pupuntahan ko o mayroong malalaking gatherings na kilala ko lahat, ang ginagamit ko yon mirrorless. Pero kapag on the move ako, yung mabilisan, hindi ko kailangan mag-isip, point and shoot ang gamit ko. Kaya or GoPro, nung time na yon, kaya naman nag-decide akong gumamit nito or magpundar nito. Itong Sony ZV-1 content creator, no? So, ito para sa mic. Sobrang liit niya mga abe, no? Ito ang pang-araw-araw kong gamit since 2020, no? Lagi lang tong nasa bag ko. So, ang dami ko nang nagawang content, gamit lang to. Hindi ko kailangan mag-isip, magpalit ng lente dahil ito merong built-in na lens, no? Na parang 24 to 70 ang equivalent, no? Hindi man siya waterproof, pero sobrang bilis gamitin. Nasa automatic mode lang ako. And, ginagawa ko na lahat. Kaya lang, unfortunately, nasira na siya. Bumigay na siya. Okay? Kaya, ang ginagamit ko ngayon, ito, nagpundar naman ako, bilang kapalit niya, is another Canon. No? Medyo malaki lang siya ng konti, pero ngayon ginagamay ko pa. Pero parang ganun din siya. No? Point and shoot din siya. Hindi ko kailangan hindi ko kailangan ng magpalit ng lente. Ang problema lang dito, mga abe, na wala akong problema sa quality, no? Focal length lang. Kasi ang focal length nito ay halos 70mm sa full frame. Ito hanggang 50mm lang. But definitely when I'm doing a vlog, no? Na walking vlog na ganyan, mabilis. Tapos mas komportable ko pag point and shoot, no, mga abe? Dahil nga, nag-start ako sa point and shoot. Canon, no? So, from Canon to another Canon, no? Power shot to power shot. Ayan. Okay? So, from 2005 to 2025. 20 years ang pagitan nilang dalawa. So, yun mga abe. So, disclaimer lang, hindi ko gustong i-flex yung mga gamit ko. Nais ko lang sabihin sa inyo na it doesn't matter kung gusto nyo magbigay or gumawa ng content. It doesn't matter kung ano yung gamit nyo. Basta importante kung ano yung i-content nyo at i-share nyo sa mga tao. No? Kung saan kayo sa tingin nyo, makakatulong kayo or makakapagbigay kayo ng inspirasyon. So,
Hindi ako nagsisisi na ginawa ko yung YouTube channel ko. Kahit sinasabi nila na 10 years na siguro tong channel na to. At hindi pa rin talaga sobrang lumalaki yung aking community or yung aking subscription. Okay? Pero para sa akin, stable siya. No? Nagagawa ko yung gusto ko. Hindi ako nakatali sa mga brand. Ah... hindi ako hindi ako masyadong nag-iisip araw-araw dahil hindi naman ito ang full-time na ginagawa ko. Basta ito is a stress reliever just to take my passion to be creative. Ito yung nagiging daan para makilala ko rin yung mga ibang tao. Makatulong din for some reason sa mga tao, kahit papaano. And natitrain ko rin yung sarili ko na gumawa ng iba't ibang klaseng content. Hindi man ako may sariling niche, pero para may apply ko sa ibang tao na nangangailangan ng mga services. So, yun ang isa sa mga dahilan kung ba't until now, buhay pa rin yung channel ko. I never stop learning, I never stop inspiring myself to other content creator out there. Kaya nalalagyan ko pa rin to ng channel. It doesn't matter if there's a niche or wala. Basta kapag may nangyayari sa Toronto, kuha ng videos. Kapag may naisip na mga idea, gawa ng content. Kapag may opinion na kailangan bigyan ng opinion, bigay ng opinion. Kapag may issue na kailangan itackle o kailangan bigyan ng pansin, I'll do it. Kapag may mga pangyayari na kailangan i-broadcast, I'll do it. So, until now, I'm so happy and I'm so thankful na nandiyan pa rin ang mga taga-subaybay natin, no? From 100 subscriber noon o 2 subscribers. And then now, I have 12,000 and counting. Thank you so much. May mga umalis, may mga dumating, may darating pa, at may babalik uli. You're welcome to my channel. You're welcome to ask question. You're welcome to criticize me kung ano man ang gusto nyo gawin. I'm just being here to be creative, trying my best to be improve myself in terms of creating. Okay? So, nagsimula tayo ng vlog-vlogan, konting review. Noong pandemic, nagsimula tayong mag-content ng regular vlogs. Sinubukan ko rin ang pangat. Okay? Hindi ko siya nagustuhan. Subukan kong mag-team. Okay? Okay naman, marami ko nakilala. Nasubukan kong mag-food content. No? Nakikita nyo dyan. Nasubukan kong mag-livestream. No? At doon sa pag-livestream, nasubukan kong maging parang DJ. Nasubukan kong magkaroon ng radio program dahil dito sa YouTube na to. Nahasa ako. And I'm so thankful for all of you. No? Mga abe, hindi man perfecto, pero lagi-lagi meron tayong natututunan. Lagi-lagi na pwede nating i-improve. Wala naman talagang perfecto at hindi ka magiging perfecto. Dahil ako naniniwala kapag perfecto ka na, wala ka ng karapatang mabuhay sa mundo kasi wala ka ng improvement. Dapat either nandun ka na o nandun ka na. Yun ang pinaniniwalaan ko, mga abe. So, yun lang, mga abe. See you for the next 10 years, hopefully. And continuous lang tayo sa paggawa ng iba't ibang content. Kung meron kayong mga suggestion, let me know, mga abe. I'm so happy lang na narating ko yung 10 years anniversary ko. So, nagpapasalamat muna tayo sa mga community. Umpisahan natin yung community ng Toronto International Film Festival. That was my first content, no? So, yung community doon, thank you so much sa pagbibigay nyo ng mga kung ano-anong artista every year. Thank you. Papasalamat ako sa mga community ng YouTube noon, 2020, na simula, hindi ko na maisa-isa, nakakalimutan ko na ibang pangalan, no? So, sa mga simula ng mga paangat na yan, no, nagfe-flex ng channel ko, sa lahat ng nanonood para magkaroon ako ng monetization. Nung na-monetize ako, sa lahat ng nagpa-members, until now, members pa rin. Salamat! So, ang natatandaan ko mga teams, no, yung mga Team Balbas, yung team ko, may team ako dati, Team Abe, sila, yung mga Costales ng Italy, maraming salamat. Team for San Lorenzo, thank you. Kuya Balbas, thank you. Mahal Kita Vegas, Judy Waray, marami pa nakalimutan ko lang. Shin Mamuchu, tapos, Marisol Canoy, thank you so much. Mga taga-Europe, thank you. Si May Sucre, thank you. May Sucre ko, Reese Life, na inaanak ko sa kasal, thank you so much. Yung mga taga-Norway, Mama Langge, si Laxi, si
mga taga Netherlands, mga taga Italy. Ako, sorry po kung may nakalimutan ko, mga taga USA. No? Thank you, Luis and Daddy TV, Tawi Cuevas, Amoy Pedro, Creus Art. Ayan, Creus Art. Thank you so much. Dr. Love. No? Mga naging guest ko dati, Dr. Love, Aisan Aquino. Ang dami. Sherry Lingin, 3K Music. Ang dami nila. Yung iba nasa TikTok na yan eh. Okay? So ngayon, yung mga katambayers natin, maraming salamat po. No? Yung mga Pinoy in Canada na pahapya-hapya no, nagpupunta dito para makita yung mga ginagawa ko sa channel ko. Thank you so much. And thank you for inspiring me to make more content. No? No? Hindi ko man kaya makipagsabayan ng mga content ninyo. No? Gagaling nyo dyan. Kasi iba't iba naman yung ating advocacy, iba't iba naman yung ating experiences. So, hindi ko naman pwedeng ilagay yung sarili ko kung ano yung kilalalagyan nyo ngayon. Right? But for me, I'll do some Buhay Canada content. Yung mga nararanasan ko at yung mga nalalaman ko na pwede rin makatulong sa inyo. So, iba lang yung atake kung paano natin i-deliver. Pero hopefully, may mga tao na nakaka-appreciate. No? Pero, I'm not motivated by the views. I'm not motivated with the monetization that I can get. I'm motivated with the production or the products that I can give to you. Kung paano i-roll yung storya, kung paano i-edit, kung paano i-deliver. And I know it's not perfect. Ang dami kong pwedeng i-improve pa, no? Dami ko rin palpak. That's why most of the time, makikita nyo na sa katutak na content dyan, hindi ko binubura. Because, time to time, pinapanood ko pa rin yung mga sarili kong content, no? At gusto ko pa rin na ma-inspired, no? At maisip na ginawa ko na pala yung dati, no? Para manariwa uli yung aking pagkauhaw sa paggawa ng content. And time to time, I'm watching everybody's content, mga bago, mga luma na content creators, to inspire and to shoot again different kinds of style of content. So, ang dami ko lang sinabi. Sana kahit pa paano naka-resonate sa inyo. Mayroon kayong na absorb sa mga sinabi ko, mga abe. So, yun lang. So, Knicks fan tayo. Bakit Knicks? No? Shout out lang natin yung mga taga New York Knicks. Kasi nasa East Coast kami. Kapitbahay lang namin ng New York. At ito lang ang meron ako. Hindi ako pwedeng mag-bandwagon sa kabila. Na, East Coast pa rin lagi. Kung saan yung East Coast, yun ang sinusuportahan ko. Doesn't matter whose team. No? So, yun lang mga abe. Maraming salamat po. Again, maraming salamat po sa last 10 years na pagsuporta ninyo. And I'm looking forward for more this coming years to come. And sana makakwentuhan ko rin kayo sa mga comment section. Maraming po salamat. Best regards, Kuya JDL. Bye!